So yun, okay. KJX, kumusta kayong lahat? Okay, good. So nakita naman natin sa BTC, no? Mapapansin natin yan sa Facebook natin. Pero anyway, so tingnan muna natin itong earthquake magnitude. Kung mapapansin nyo, no? Nauna yung Cebu, no? So nakita natin yung earthquake sa Cebu. Tapos ngayon, nagbagyo and Lawag, no? Tapos ngayon, Mindanao. So I think Davao din. Kung mapapansin natin, medyo napapansin natin yung earthquake. Grabe ha. So talagang inikot na yung buong Pilipinas, di ba? And then sana, wag gumalaw yung sinasabi natin na the big one, di ba? So kawawa naman yung mga kababayan natin, if ever, no? Pati dito ngayon, yung nangyari sa Cebu, nakakaawa kasi makikita nyo, wala silang makain. And then sa Baguio, medyo minimal lang naman. Pero at least kahit biglang ano sila, no? Biglang nag-evacuate, no? And then ngayon, Mindanao, ganun din, no? So, sa mga dinaanan ng bagyo, no? Ingat tayo. And sana safe kayong lahat dyan. So ngayon, next, punta tayo ngayon. Kita niyo yung mga trending. Ito, ayun, ito pala. 6.9 magnitude, October 1. Tapos October 10, 7.6 magnitude. Grabe, pala yung nangyari sa ano, no? Sa Mindanao. And then 4.9 dito sa atin sa Luzon. Grabe to. Parang ano 7.6 magnitude is parang ito yung inaasahan sa the big one. Di ba? I think the big one is 7.2 ang inaasahan doon. Pero napakalaki ng possibilities na magkaroon ng casualties na sa 30,000 yata. So dapat maging handa, no, para at least kahit paano kahit makaligtas, no, yung mga kasama natin, yung mga kababayan natin, mga idol. Okay? So ngayon, BTC update tayo. So far, hinihintay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa Facebook natin to pinost, no? Kung mapapansin natin yan, turo ko lang sa inyo. Para lahat may reference. Ito yung sa Facebook natin. Ayan. Ito yun, no? So nag-post tayo dyan. Noong nakaraan, I think Reels to. Yan, Reels nga siya, no? So hinihintay natin yung 120, 500, and 120, 600 so far. Nakuha yon, and then ngayon nakapag long position na ang mga tropa. So 20% profit is good, no? Sabi ko nga sa inyo, TP na. So naka-TP na sila dyan. Pero ngayon, hinihintay ulit natin yan if ever na bumaba yan dyan. I think possible, pwede pa. Pwede pa mag-entry ako. Mag-entry ako dyan so far. Sa ngayon, wala pa tayong entry. At pahinga muna tayo sa trade. Kasi kung mapapansin natin, kahapon, kung mapapansin nyo, Aster, tingnan nyo, ito yung sinasabi ko na hintayin natin, no? Once ma-break to. Kung nag-profit na tayo kahapon dito ng 30%, kung sakali, sana nag-cut loss na lang kayo doon sa mismong entry, di ba? So bigla to nag-dive. And then kung mapapansin natin dito sa support na ginawa natin, nag-bounce na naman siya. So hindi ko na control si Aster dahil nga medyo bumaba na siya doon sa triangle natin at doon sa support natin. So hinihintay ko lang siya bumalik dito sa support bago ako mag-entry muna. And then dito sa Ethereum, kung mapapansin natin, alam niyo tong chart na to, no? So kinuha niya yung 4754 natin. Nakuha niya yung 4754, no? So pero ang entry natin dito mga kapatid is 42 or 4158. So 42 and 4158 I think dito sa area na to. Yan. So pag naabot ni Ethereum to mga kapatid, no? Pag naabot ni Ethereum yan, possible dito ako mag-long position. Yan, sa area na yan. So possible dito sa sinasabi kong 42, DCA ko yan si 4158. Tapos long position ako dyan hanggang dito sa area na to. I think baka mag-high margin ako dito. I think 100 USD. So for me kasi high margin na yung 100 yung tawag dito, yung 100 USDT. Para sa akin is high margin na siya. Okay? So, yan yung ating nakikita ngayon for the Ethereum. Okay? So, 4,200. Lagyan natin siguro ng markings. 4,200. Tapos DCA na lang ako sa 4,150. 4,150 to pala. Sorry. Yan. And then, syempre, cut loss dito sa area na to. 4,100. Okay? So, yun lang yun. Syempre, leverage, ilan? Syempre, mababa lang. Sa Ethereum, times 15.
So, ganun lang naman tayo. Hindi tayo nagmamataas, mga idol, kasi mahirap, no? Kapag sobrang taas, baka bigla tayo mawasak. Okay? And then ngayon, kung mapapansin natin, possible, nakikita naman natin, alam naman natin na gustong-gusto tayong pinaglalaroan ng mga whales. No? Possible kapag nakikita natin na ang baba ng chance na magkaroon ng bumaba ng 120, pero maraming ililiquidate sa 123. No? Possible ba magkaroon ng ganyang area? So far, naka-long position na dito yung mga tropa natin. Possible bang pumunta ng 123? Ako, nasa 124, 125 yung mga nakikita ko lang ha. Pero syempre, pag bumalik dito yan sa area na yun at nabasag tong support na to, possible bumaba yan. Okay? Ngayon naman yung nakikita natin dyan. So, Ethereum, hinihintay natin dyan. Expected na bumagsak. Ito, kitang-kita nyo naman yan. No? Bumagsak talaga. So, sana hindi matuloy ito. Sana bumagsak. Para maka-entry tayo. Okay? So, ngayon, dito naman, US inflation, kung mapapansin natin, 2.2%. Umangat daw, pero gusto kong i-verify yan dito kay Forex Factory. So, kailan ba ang ating CPI report? So, check natin ang CPI. So, October 11 today, ay 10 today. Unemployment, ay wala. Prelim UM consumers. So, I think next week ang magkakaroon tayo ng matinding volatility. Ito, CPI, October 16 ang CPI. Okay, Webes. Ang CPI report. Ingat lang tayo mga kapatid at baka bigla tayong mawarshock dyan. Okay? Saludo sa inyong lahat, KJX. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet, nandiyan dyan yung link natin sa description. Tapos, by, I think, Sunday, gawa ako ng Telegram. So, pasahan tayo ng kuro-kuro sa Telegram natin.